Sa isang liblib na lambak sa Timog Guizhou, nagtayo ang China ng pinakamalaking single-dish radio teleskopyo sa mundo. Ang FAST ay ang 500-meter aperture spherical telescope. Maganda na may acronym ito at karamihan ng tao ay kilala ito sa palayaw nitong Sky Eye na parang galing sa James Bond. Ang dish, kalahating kilometro ang lapad, ay nasa natural na limestone na depresyon sa gitna ng mga bundok at ginawa para makadetect ng napakahinang radio signal na mas mahina pa sa enerhiya ng snowflake na bumagsak sa lupa. Mas sensitibo ang FAST ng 2 hanggang 3 beses kumpara sa Arecibo Observatory sa Puerto Rico. Kung pag-uusapan si James Bond, ito ang may hawak ng record ng mahigit 50 taon. Isang siyentipiko na nagangalang ng Rendong ang unang nagbungkahi nito noong 1974 at ginugol niya ang susunod na 22 taon ng kanyang buhay upang itulak ang proyekto mula sa isang guhit sa papel hanggang sa maging isang gumaganang obserbatoryo. Sinuri niya ang daan-daang lambak para mahanap ang tamang lugar. Nangampanya siya sa mga opisyal para sa pondo at pinangasiwaan ang paggawa ng reflector surface na nagbabago ng hugis sa real time na may millimeter na katumpakan. Ang detalyeng ito ang dahilan kaya natatangi ang FAST kahit sa ibang higanteng teleskopyo. Hindi nakapirmi ang dish nito. Libu-libong actuator ang humihila sa cable net sa ilalim ng mga panel, binabago ang hugis ng spherical surface para maging parabola na tumutok sa kahit anong bahagi ng langit na gusto ng mga astronomo. Nakasabit sa pinggan ang 30 toneladang receiver cabin gamit ang 6 na kabel at eksaktong napoposisyon. Ang paggawa ng ganitong kasensitibong bagay ay may tiyak na pangangailangan. Katahimikan. Ang interference mula sa cellphone, Wi-Fi router at pag-start ng sasakyan ay maaring magpalabo sa mga signal na kinokolekta ng FAST. Nagdatag ang mga awtoridad ng China ng 30 kilometrong protektadong lugar na may 5 kilometrong core zone na bawal ang cellphone at elektronikong gamit at inilipat ang halos 9,000 residente mula sa mga kalapit na baryo. Binuksan ang FAST noong Setyembre 2016 at ang mga natuklasang nakuha mula noon ay humubog sa ilang bahagi ng radio astronomy. Ang pangarap. Noong 1973, dumalo si Nan Rendong sa internasyonal na komperensya kung saan tinalakay ng mga astronomo ang susunod na henerasyon ng malalaking radio teleskopyo. Simula 1963 na mayani ang 305 metrong antena ng Arecibo at natuklasan ang unang binary pulsar at nakapagmapa ng mga asteroid na malapit sa daigdig. Pero ang nakapirming spherical reflector nito ay may limitasyon sa saplaw at sensibilidad. Bumalik si Nan Rendong sa China na may panukala. Magtayo ng 500 metrong antena na kayang gawin ang hindi nagawa ng Arecibo. James! Forex, iyan ba ang Arecibo? Sabihin mong tama ako. Kung hindi, nakakahiya. Para sa Inglaterra, James. Hindi. Para sa akin. Golden Eye? Hindi. Ano yung isa kay Boris? Ginto ba yon? Kulay ginto ba? Hindi mahalaga. Tuloy na tayo. Senior astronomer siya sa Chinese Academy of Sciences, iginagalang pero di makapangyarihan sa politika. Napaka-ambisyoso ng panukala at tila hindi makatotohanan, lalo na't noong 1970, walang tradisyon ang China sa pagtatayo ng world-class na pasilidad sa astronomya. Batay sa tuwirang argumento ang panukala ni Nan Rendong. Ang isang antena na ganito kalaki na may aktibong ibabaw na maaring bumuo ng isang naitutok na parabola ay hihigit sa lahat ng umiiral na radio telescope pagdating sa batayang sensibilidad. Ang bansang magtatayo nito ang magiging may-ari ng pinakamahusay na kagamitang panikinig sa mundo. Ngunit, hindi lang pondo ang kailangan dito. Ang mga radio telescope ay kumukuha ng mahihinang signal. Ang isang cellphone na gumagana kahit ilang kilometro ang layo ay kayang tabunan ang mga cosmic emission na kailangang matukoy ng FAST. Kailangan ng teleskopyo ng isang lokasyon na natural na protektado mula sa ingay ng radyo ng tao at kailangan nito ng lupain na hugis parang mangkok para sumalo sa reflektor nang hindi nangangailangan ng malalaking paghuhukay. Pareho itong mayroon ang lalawigan ng Guizhou. Ang heolohiya ng lugar ay karst, gawa sa limestone na natutunaw sa libu-libong taon kaya nagkakaroon ng sinkhole at depresyon. Noong kalagitnaan ng dekada, 90 sina Nan Rendong at mga kasama niya ay nagsuri ng mga formasyong ito, naglalakad at nakasakay sa mula papunta sa mga lambak na walang sementadong kalsada. Sa halos isang dekada, sinuri ng grupo ang mahigit 300 posibleng lokasyon, sinusukat ang hugis, lalim, daluyan ng tubig at taas ng mga gulod sa bawat depresyon. Ang napiling lugar ay sinkhole na tinatawag na Dawadang malapit sa Pintang County. Halos perpektong bilog, 800 metro ang lapad, sapat ang lalim para mailagay ang reflektor sa ilalim ng gulod at malayo sa lungsod. Ilang oras ang layo ng pinakamalapit na malaking sentro ng populasyon. May mga likas na kanal ang sahig ng sinkhole kaya hindi naiipon ang tubig ulan sa ilalim ng reflektor.
Si Nan Rendong ay ilang taon nagbuo ng suporta sa Chinese Academy of Sciences at mga tagaplano ng pamahalaan. Inilarawan niya ang FAST bilang pasilidad na kayang gumawa ng Nobel-level na pananaliksik sa pulsar physics, tumulong sa paghahanap ng extraterrestrial intelligence, at ilagay ang Tsina sa sentro ng internasyonal na radioastronomy. Noong 2007 nalampasan ng proyekto ang mahalagang hadlang sa burokrasya at isinama ang FAST sa ikalabing 15 taong plano bilang pangunahing proyektong infrastruktura sa agham at teknolohiya. Ang aprobadong budget ay nasa 1.2 bilyong yuan, 700 milyong yuan para sa konstruksyon at ang natitira para sa kagamitan at paunang operasyon. Ngayon, kailangan ni Nan Rendong tukuyin paano magtatayo ng precision instrument na kalahating kilometro ang lapad sa isang lambad sa bundok na walang kalsada, power grid at madalas umuulan at mahamog. Patatayo ng mata ng langit. Nagsimula ang groundbreaking noong Marso 25, 2011 sa Dowag Depression. Ang unang hamon ay hindi tungkol sa teleskopyo. Walang kalsadang papasok sa lambak, koneksyon sa power grid, fiber optic cables, supply ng tubig o matutuluyan para sa daan-daang manggagawang kailangan ng proyekto. Bago mailagay ang kahit isang bahagi ng teleskopyo, kinailangan munang gumawa ng mga construction crew ng mga daan papasok sa pamamagitan ng pag-ukit sa mga nakapaligid na bundok at itayo ang mga pangunahing utility system na wala sa lugar. Pinabagal ng panahon ang lahat. Halos buong taon, malalakas ang ulan at makapal ang hamog dito. Sa Pintang County, lampas 1,200 mm ang average ng ulan kada taon. Nabalaho ang mga earth mover sa matarik na dalisdis ng karst at kailangang itakda ang pagbubuhos ng konkreto ayon sa mga bagyong pwedeng dumating sa loob lang ng isang oras. Nang sapat na ang paghahanda sa site, itinayo na ang unang pangunahing estruktural na bahagi, ang ring beam. Ito ay isang istrukturang bakal na umiikot sa buong palibot ng depresyon sa gilid na may tinatayang 500 metro ang diametro. Nakapatong ito sa 12-dosenang mga suportang haligi na nakakabit sa mga nakapaligid na burol. Ang ring beam ang permanenteng palibot na kinakapitan ng reflektor. Ang pagpantay at pagbibilog nito sa loob ng 500 metro ng hindi pantay na lupa ay isa sa unang pagsubok sa eksaktong paggawa ng proyekto. Nang mailagay na ang ring beam, nagsimula na ang mga tauhan sa pag-install ng cable net. Ito ang balangkas ng mismong dish, isang sapot ng steel cable na nakakabit mula sa ring beam at konektado sa libu-libong nodes. Ang bawat node ay junction kung saan nagka-cruise ang mga cable at nagsisilbing suporta sa reflector panel. Kinailangang maingat i-tension ang cable net para mapanatili ang spherical na hugis ng ibabaw sa ilalim ng bigat nito. Ang mga installer ay nagtrabaho mula gilid papasok, nakasabit sa ibabaw ng sahig ng depresyon, inaayos ang mga cable kahit kadalasan basa at mahamog. Masyadong basa at mahamok dito. Sunod ang mga reflector panel, nasa 4,450 ito. Lahat ay tatsulok na aluminum sheet na ilang metro ang lapad. Isa-isang inikabit ng mga manggagawa ang mga reflector panel sa mga node ng cable net. Nagsimula ang proseso noong 2015 at nagpatuloy hanggang kalagitnaan ng 2016. Dapat ilagay ng maayos ang bawat panel at tiyaking nakapirmi para umayon sa spherical profile na eksaktong sukat hanggang milimetro. May butas-butas ang mga panel para makadaan ng tubig ulan na solusyon sa drainage problem tuwing malakas ang ulan sa Guizhou. 6 na tore ang itinayo sa mga burol sa paligid ng dish para suportahan ang mga kable na nagsasabit sa feed cabin sa ibabaw ng reflektor. Kinailangang itayo ang mga tor sa tamang taas at lugar para marating ng cabin ang anumang punto sa ibabaw ng aktibong bahagi ng dish. Kinakailangan ng masusing pagsisiyasat sa hindi patag na lupa ang paglalagay ng kable mula 6 na anchor point papunta sa gumagalaw na plataporma. Si Nan Rendong ay naroon sa buong prosesong ito at madalas bumisita sa lugar kahit mahina na ang kalusugan niya. Na-diagnose siya na may cancer sa baga, ngunit patuloy pa rin niyang binabantayan ng trabaho at nagtutulak ng mga solusyon kapag may mga problema. Noong kalagitnaan ng 2016, natapos na ang paglalagay ng huling reflector panel at natapos na rin ng feed cabin ang mga paunang pagsubok sa pagpoposisyon nito. Noong Setyembre 25, 2016 opisyal nang binuksan ng FAST. Tinutukan ng state media ng China ang kaganapan. Nagpadala ng liham ng pagbati si Pangulong Xi Jinping at agad na nag-test observation ang teleskopyo, pinatunay ang gumagana ng sabay ang reflector at receiver systems. Agad na nakakuha ng kakaibang atensyon mula sa publiko ang lugar. Napansin ng Pingtang County at pamahalaan ng Guizhou Province ang potensyal nito sa turismo. Mabilis na napunta sa konstruksyon ang mga planong magtayo ng visitor center, observation platform at bayang may temang astronomiya malapit sa teleskopyo. Sa loob na 1 taon, dagsang mga turista ang bumibisita sa viewing area ng antena sa Burol. Binibigyan diin ng lokal na opisyal ang pag-unlad ng ekonomiya dahil sa kasikatan ng Sky Eye. Itinayo ang teleskopyo para makinig sa mga signal na halos hindi masukat
Ngunit dala ng dagsang tao ang cellphone, sasakyan at ingay ng radyo bukod sa pera. Kung paano talaga tumutok ang FAST. Spherical ang dish dahil sinadya talaga yon. Ang espera ay pare-pareho ang hugis sa lahat ng direksyon, kaya kayang tumutok ng FAST sa iba't ibang parte ng langit nang hindi inikikiling ang istruktura. Pero ang spherical na ibabaw ay nagpapakalat ng radio waves, hindi ito ay tinututok sa isang punto. Para makakuha ng kapakipakinabang na datos, kailangan mo ng parabola na nagtuon ng parallel na sinag sa isang focal point. Ang solusyon ng FAST ay maging parehong hugis ng sabay, depende sa pangangailangan. Ang humigit kumulang 4,450 na tatsulok na panel ay nakapatong sa cable net na inilarawan natin kanina. At sa ilalim ng net na iyon, 2,225 na actuator ang nakakabit sa mga node kung saan nagkakrus ang mga kable. Ang actuator ay isang motorisadong device na kayang itulak o hilahin ang node nito sa kontroladong sukat. Kapag gusto ng mga astronomo na obserbahan ng isang target, ina-adjust ng mga actuator ang bahagi ng spherical na ibabaw para maging parabola na may 300 metrong lapad. Ang 300 metrong bahagi na yon ang nagiging epektibong aperture, ang bahagi ng dish na aktwal na tumututok ng mga radio waves sa anumang oras. Ang natitirang bahagi ng dish ay nananatili sa default nitong spherical na anyo. Ang aktibong bahagi lang ang nagbabago ng hugis at maaaring lumipat sa 500 metrong ibabaw depende sa lokasyon ng target sa kalangitan. Patuloy gumagana ang mga actuator, gumagawa ng maliliit na pagsasaayos para mapanatili ang parabolic na hugis habang umiikot ang mundo at gumagalaw ang target. Nakasuspinde mga 140 hanggang 160 metro sa taas ng parabola ang feed cabin na may mga receiver doon. Ang cabin ay tumitimbang ng 30 hanggang 33 tonelada depende sa nakakabit na instrumento at nakasabit sa 6 na kable mula sa 6 na tor sa mga burol sa paligid. Gumagalaw ang cabin sa pamamagitan ng paghila at pagpapakawala sa mga kable sa iba't ibang bilis at ang resulta ay isang cable-driven positioning system na kayang ilagay ang cabin kahit saan sa ibabaw ng aktibong bahagi ng parabola. Tama ang galaw nito para masundan ang mga pinagmumulan ng signal sa kalawakan habang gumagalaw sa langit at napapanatili ang receiver sa focal point ng parabola. Bisapat ang kable para sa eksaktong pagpuposisyon sa radio astronomy sa ganitong frequency. Ang hangin, pag-inat at thermal expansion ay nagdudulot ng error na di kayang tiisin ng mga receiver. Sa loob ng feed cabin ay may steward platform, isang hexapod na estruktura na may 6 na magkakahiwalay na kinokontrol pa. Ang platform na ito ang humahawak sa mismong receiver at nagkakasa ng tumpak na koreksyon sa 6 na akses, 3 galaw at 3 pag-ikot. Ang cable system ang nagdadala ng cabin sa halos tamang posisyon habang ang steward platform ang nag-aayos nito hanggang millimeter na katumpakan. Magkasama, nagbibigay ang dalawang sistemang ito sa FAST ng kakayahang wala sa aresibo. Pinapayagan ng active surface at movable cabin ang FAST na subaybayan ang mga bagay sa loob ng 40 degrees mula sa itaas sa anumang direksyon. Nakapirmi ang V-platform ng Arecibo sa 3 tor at di nababago ang hugis ng pinggan kaya hanggang 20 degrees lang mula ang zenith ang saklaw nito. Sa madaling sabi, mahigit doble ang lawak ng bahaging nasasaklaw ng FAST sa kalangitan. Ang teleskopyo ay gumagana mula 70 MHz hanggang 3 GHz. Ang pangunahing instrumento nito ay LBAD receiver na may 19 beam, samantalang ang single beam receiver ay tumutok lang sa isang bahagi ng kalangitan kada pagkakataon. Sumasaklaw ang 19 beam system ng malawak na bahagi ng kalangitan sa bawat obserbasyon, kaya mas mabilis ang survey. Ito ang receiver na ginagamit para sa karamihan ng malalaking survey ng mga pulsar at hydrogen ng FAST. Sa usapin ng raw sensitivity, karaniwang inilalarawan ang FAST na 2 hanggang 3 beses na mas sensitibo kaysa sa Arecibo noon. May ilang operational modes na mas pinapataas pa ang bilang ngayon. Ang 300 metrong effective aperture ay halos kasing laki ng Arecibo, ngunit dahil sa mas bagong receiver at mas mababang system temperature ng FAST, mas mahusay itong makadetect ng mahihinang signal. Ang lahat ng engineering na ito ay nakabatay sa ideya na ang mga signal sa dish ay galing sa kalawakan, hindi sa lokal na interference. Ang cellphone na may signal sa ilang kilometro ay magdudulot ng malakas na ingay sa mga receiver ng FAST kumpara sa mahinang emission ng pulsar na libo-libong light years ang layo. Walang silbi ang aktibong surface, cabin na hinihila ng kable, steward platform at 19 beam receiver kapag nasira ang radio environment sa paligid ng teleskopyo. Para mapanatiling malinis ang environment na yon, kinailangan ng gobyerno ng China na gumawa ng higit pa sa paglalagay lang ng ilang karatula. Kinailangan nilang palayasin ang mga taong naninirahan sa lambak. Noong 2013, itinatag ng pamahalaang panlalawigan ng Guizhou ang isang radio quiet zone na umaabot ng 5 kilometro sa bawat direksyon mula sa gitna ng dish.
Bawal ang mobile phone sa zone na ito. Limitado rin o bawal ang Wi-Fi router, microwave oven at makinang gumagamit ng gasolina. May legal na bisa ang mga regulasyong ito at ipinapatupad ng mga estasyong nagmomonitor na nag-i-scan para sa mga hindi autorisadong transmisyon buong maghapon at magdamag. 12-12 ng baryo ang sakop ng 5 kilometrong radius. Matagal nang naninirahan ang mga pamilyang magsasaka sa lambak at gilid ng burol, karamihan ay kabilang sa pinakamahihirap na komunidad ng isa sa pinakamahihirap na probinsya ng China. Inatasan ng pamahalaan ang paglilipat ng lahat ng residente sa zona bago simulan ang operasyon ng teleskopyo. Umabot sa 9,000 katao ang inilipat noong 2016. Tinawag ng opisyal na pahayag ang proseso bilang ekologikal na migrasyon na bahagi ng pambansang proyektong pang-agham. Sa tingin ko, totoo naman ito sa technical na pananaw. Inalok ang mga residente ng bagong pabahay sa mga itinayong komunidad para sa relokasyon sa labas ng zona. Ang iniulat na kabayaran ay nasa 12,000 won bawat taon na noon ay mga $1,800 US. Mahirap tanggapin para sa mga pamilyang iniiwan ang kanilang sakahan, alagang hayop at bahay na itinayo ng kanilang mga lolo at lola. Maraming apartment na nilipatan ay nasa di pamilyar na bayan na walang sakahan at kukunti ang trabaho para sa nailipat na taga-baryo. Ipinakita ito ng gobyerno bilang pag-unlad. Ang mga residenteng dating self-sufficient ay napilitang umasa sa cash economy na hindi sila handa kaya nagkaroon ng sigalot. May mga ulat na nagtala ng mga protesta sa ilang mga baryo. Umabot sa 500 pamilya ang nagsampa ng kaso laban sa mga lokal na opisyal ng gobyerno, kinukwestiyon ang halaga ng kompensasyon at ang mga kondisyon ng paglilipat. Mabagal ang mga kaso sa legal system at bihira ang tagumpay laban sa desisyon ng gobyerno. Maligayang pagdating sa China. Ayon sa ilang pamilya, pinilit silang pumirma agad ng kasunduan na may ipinahihiwatig na kahihinatnan kapag tumanggi. Isang kaso ang naging mabigat na paalala ng naging kapalit sa tao. Isang matandang taga-baryo na nasa mga 80 ang edad ang nagpakamatay dahil sa pamimilit na pumirma sa mga papeles ng paglilipat. Iniulat ng medyang sino at binanggit ng mga mananaliksik na nagsusuri sa panlipunang epekto ng projektong FAST ang pagkamatay. Hindi ito ang nag-iisang ulat ng pagdurusa, ngunit ito ang pinakamalala sa publiko. Nagbigay rin ng misyon ng teleskopyo para sa SETI ng mapait na dating sa sapilitang paglilipat. Ipinakilala ng Sina ang FAST bilang kasangkapan sa paghahanap ng intelihensyang mula sa ibang planeta na may malinaw at madaling intindihing pagkakabansag. Mas madaling maunawaan ito kaysa sa pagsukat ng tiyempo ng pulsar o pagmamapa ng hydrogen, mga isyong siyentipikong di naman kinagigiliwan ng karamihan. Para sa mga inilikas na taga nayon, nagkaroon ng ibang kahulugan ng slogan. May isang kasabihang kumalat sa lokal at online na mga komentaryo na eksaktong sumasalamin sa kanilang nararamdaman. Magpasalamat tayo sa mga alien. Patuloy pa rin ang radio quiet zone, hindi lang ito pansamantalang pagbabawal habang may konstruksyon. Permanenteng kondisyon ito sa operasyon ng teleskopyo ayon sa regulasyon ng probinsya at mahalaga sa siyentipikong misyon ng FAST. Wala nang mga baryo sa loob ng 5 kilometro. Patuloy na naninirahan ang mga pamilya sa relocation sites sa labas ng zona kahit naputol na ang koneksyon nila sa lambak ng Dawdang. Ipinagmamalaki ng Pingtang County ang teleskopyo bilang pinakamalaking yaman. Namumuhay ang mga taong inilipat para bigyang daan ito sa mga epekto ng desisyong hindi nila ginawa alang-alang sa mga senyal na hindi nila kailanman maririnig. Pagkatapos ng paggupit ng laso, ngayon, ang inaugurasyon ay hindi nangangahulugang handa na ang teleskopyo para sa siyentipikong pananaliksik. Ang seremonya noong Setyembre 2016 ay nagmarka ng pagtatapos ng konstruksyon, hindi ng simula na maasahang operasyon. Nasa commissioning phase na ang FAST na tatagal ng mahigit 3 taon. Noong panahong iyon, kailangan i-calibrate ng mga ininyero ang aktibong ibabaw, subukan ang pagpoposisyon ng feed cabin sa aktual na mga kondisyon ng pagmamasid, kilalanin ang mga receiver at bumuo ng software pipeline para gawing kapaki-pakinabang ang hilaw na datos. Kinailangang masuri ng hiwalay ang bawat paraan ng pagpapatakbo. Naroon si Nanrendong sa inaugurasyon kahit malubha na ang kanyang lung cancer sa mga huling taon ng konstruksyon. Patuloy siyang bumibisita sa lugar hanggang 2016 at umakyat sa mga burol para inspeksyonin ang trabaho kahit lumalala ang kanyang kalagayan. Inilarawan siya ng mga kasamahan bilang hindi handang umatras mula sa proyektong pinangunahan niya simula pa noong mga unang guhit nito noong 1974. Noong Setyembre 15, 2017 pumanaw si Nanrendong sa edad na 72. Ginugol niya ang 23 taon sa FAST mula sa panukala, pagpili ng lugar, pakikipag-usap sa mga politiko, pagkuha ng pondo, konstruksyon at mga unang buwan ng commissioning. Malaking pansin ang ibinigay ng Chinese state media sa kanyang pagpanaw at kinilala siya ng Chinese Academy of Sciences bilang ama ng FAST.
Hindi na niya nasaksihan ang teleskopyo na may deklarang ganap ng gumagana o makagawa ng mga unang tuklas. Ang mga tuklas ay dumating ilang linggo matapos siyang pumanaw. Noong Oktubre 2017, inanunsyo ng FAST team ang pagtuklas ng dalawang bagong pulsar, mga neutron star na mabilis umikot at naglalabas ng regular na radio pulses. Kinumpirma ng Parkes Observatory sa Australia ang mga pulsar. Bagamat simple, ang mga natuklasan ay pinakamahalagang patunay sa yugtong ito. Ibig sabihin, maayos ang engineering. Kayang makilala ng active surface, feed cabin, receivers at data processing chain ang totoong astrophysical signals kahit may ingay. Nagpatuloy ang commissioning noong 2018 at 2019 at pagkatapos, lalo namang naging kapansin-pansin ang isa pang problema. Kailangan ng FAST na mga tauhan at nahihirapan itong makaakit ng mga ito. Alam mo, ang teleskopyo ay nasa isa sa pinakaliblib na lugar ng Guizhou. Ang Guiyang, pinakamalapit na malaking lungsod, ay 3 oras ang layo, kaunti lamang ang mga pabahay malapit sa obserbatoryo. Ang sweldo ng mga mananaliksik at inhinyero ay 100,000 yuan o halos 15,000 US dollars kada taon. Ang posisyong ito ay nangangailangan ng graduate level na pagsasanay sa radio astronomy o precision engineering, ngunit mas mababa ang sahod kumpara sa mga universidad o research lab sa Beijing o Shanghai. Ang pangunahing issue ay kakulangan sa pamumuno. Pagkamatay ni Nan, kailangan ng obserbatoryo ng punong siyentipikong may sapat na bigat at karanasan para gumabay sa siyentipikong programa ng FAST. Mahirap punan ang papel na iyon dahil sa malayong lokasyon, kompensasyon at estruktura ng isang pasilidad na pinapatakbo ng CAS, kaya kakaunti ang mga kandidato kahit naglabas ang Chinese Academy of Sciences ng mga recruitment notice na umikot sa buong mundo. Ilan sa mga internasyonal na siyentipiko na nilapitan o nagpakita ng interes ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa mga kondisyon ng kontrata at kalayaan sa paglalatala ng akademikong pananaliksik sa ilalim ng sistema ng CAS. Nailatala ang mga alalahaning ito sa siyentipikong media pero hindi kailanman nauwi sa isang pampublikong alitan. Ang obserbatoryo ay umasa sa mga batang mananaliksik na Chino na marami sa kanila ay sinanay sa bansa at dinagdagan ng iilang internasyonal na katuwang. Ang pagbuo ng koponang magpapatakbo ng pinakasensitibong single-dish radio telescope sa mundo mula sa medyo bagitong Han ay isinabay sa technical na commissioning. Noong Enero 11, 2020 pumasa ang FAST sa final na pambansang technical na pagsusuri. Inanunsyo ng Chinese Academy of Sciences na operational na ito at bukas para sa siyentipikong obserbasyon. Natapos na agad ang commissioning phase. Inabot ng halos 4 na taon bago tuluyang naging handa ang teleskopyo. Nagsimula itong maglingkod bilang natatanging pasilidad sa mundo kasama ang maliit na grupo, yumaong tagapagtatag at komunidad ng siyentipiko na sumusubaybay kung magbubunga ang ipinapangakong kakayahan ng kagamitan. Ang gantimpala. Mabilis dumating ang mga resulta ng tuluyan ng naging ganap na operasyonal ang FAST. Pagsapit ng Setyembre 2020, nakatukoy ang teleskopyo ng mahigit 220 bagong pulsar. Mahina ang mga ito at walang ibang pasilidad na makakatuklas mula sa ganung layo. Dahil sa labing Siambim L-band receiver, mabilis na suyod ng survey team ang malalaking bahagi ng kalangitan. Sa taas ng sensitivity ng FAST, natukoy at nakumpirma ang mahihinang signal ng pulsar kahit natatabunan ng background noise. Inasahang aanihin ang mga pulsar pero naging tampok ang fast radio bursts, mga kidlat ng radio energy na ilang millisecond lang mula sa malalayong galaxy. Natukoy ito noong 2007 at bahagya pa lang nauunawaan ang pinagmulan nito. May mga pinagmumulan na minsan lang sumabog pero may iba na paulit-ulit sumasabog sa parehong lugar. Dahil sa mataas na sensitivity ng FAST, naging mainam itong instrumento para mapag-aralan ng detalyado ang mga umuulit na pinagmumulan at matukoy ang mga individual na pagsabog na masyadong mahina para makita ng mas maliliit na teleskopyo. Noong 2019, inobserbahan ng FAST ang isang kilalang umuulit na pinagmumulan na tinatawag na FRB-12, isang 02 at nakadetect ng mahigit 1,600 na individual na pagsabog sa loob ng 47 araw. Ito ang pinakamalaking koleksyon ng mga pagsabog mula sa isang pinagmumulan na naitala. Pinahintulutan nito ang mga mananaliksik na pag-aralan ang distribusyon ng enerhiya at mga timing pattern ng mga pagsabog sa antas ng detalyeng hindi pa dating posible. Kinilala sa Science at Nature Year-end List ang gawaing ito bilang isa sa pinakamahalagang siyentipikong resulta ng 2020. Nag-ambag din ang FAST sa mga pananaliksik na lampas sa mga larangan ng pulsar at FRB. Isang pag-aaral gamit ang datos mula sa FAST ang nakadiskubre ng magnetic field sa Taurus Molecular Cloud, isang sukat na nangangailangan ng matinding sensibilidad sa mahihinang polarized na signal. Nailatala ang resulta sa cover story ng Nature. Noong Disyembre 1, 2020 bumagsak ang Arecibo Observatory.
Bumagsak ang 900 toneladang receiver platform sa dish matapos pumalya ang mga support cable sa loob ng ilang buwan. Inanunsyo ng National Science Foundation na hindi naligtas ayusin ang pasilidad. Ang Arecibo, ang pinakamalaking single-dish radio telescope sa mundo mula 1,963 hanggang 2,016. Pagkasira nito, fast na lang ang tanging gumaganang pasilidad sa parehong sukat. Ang mga pananaliksik tulad ng pulsar timing, planetary radar at ilang survey na umaasa sa Arecibo ay mayroon na ngayong pangunahing opsyon na may katulad na single-dish sensitivity. Noong 2021, binuksan ng Chinese Academy of Sciences ang FAST sa unang pagkakataon para sa mga internasyonal na panukala sa pagmamasid. Maaring mag-apply ang mga banyagang mananaliksik para sa oras ng pagmamasid sa pamamagitan ng formal na proseso ng panukala na sinusuri ng isang siyentipikong komunidad ang mga lokasyon. Gayunpaman, may mahigpit na mga kondisyon ang pag-access. Kailangang isuko ng mga siyentipikong bumibisita ang personal na elektronikong gamit bago pumasok sa radio quiet zone, kaya limitado ang komunikasyon habang nagmamasid. Sinusuri ang mga panukala ayon sa siyentipikong merito, ngunit hadlang pa rin sa ilang international na koponan ang lohistika ng pagtatrabaho sa isang liblib na cash-based na pasilidad sa Guizhou. Patuloy na bumibilis ang pagiging produktibo ng teleskopyo. Sa 2024 mahigit 900 pulsar nang nadiskubre ng FAST. Ilan dito ay millisecond pulsar na mahalaga sa pulsar timing array. Gamit ang mga network ng eksaktong tinitiming ang pulsar na nakakalat sa kalangitan, natutukoy ang napakababang frequency ng gravitational waves. Maaring maidagdag sa network ang bawat bagong millisecond pulsar na nadidiskubre ng FAST. Ang CRAFT survey, ang Commensal Radio Astronomy FAST survey ay patuloy na isinasagawa kasabay ng maraming obserbasyon. Ang CRAFTS ay ginawa para sabay-sabay maghanap ng pulsar, magmapa ng neutral hydrogen gas at magtala ng panandaliang kaganapan sa kalangitan. Ang bahagi ng pagmamapa ng hydrogen ay tumutulong sa mga pagsisikap na matuntuan ang malakihang estruktura ng materya sa universo. Ang bahagi ng pagtuklas ng mga panandaliang kaganapan ay nagbubukas ng posibilidad para sa mga hindi inaasahang signal, ang kategorya ng obserbasyon, kung saan ang mga instrumento na may walang kapantay na sensibilidad ay karaniwang nagbubuga ng kanilang pinaka-nakakagulat na mga resulta. Noong 2023, naging pangunahing pasilidad ng pandaigdigang radio astronomy ang FAST para sa proyektong gumagamit ng higanteng solong antenna. Naglalabas ito ng mga resultang siyentipiko sa bilis na higit pa sa sapat para bigyang katwiran ang ginasto sa pagpapatayo nito at higit pa roon. Isa rin itong pasilidad na kontrolado ng isang pambansang institusyon na matatagpuan sa isang rehiyon na may limitadong infrastruktura at may kupunang bata pa at unti-unti pang nasasanay sa tungkulin nito. Ang mga desisyong ginagawa ng Chinese Academy of Sciences tungkol sa kung sino ang bibigyan ng oras para magmasid, kung aling mga upgrade ang pupundohan at kung paano ibabahagi ang datos ay may malaking epekto na ngayon hindi lang sa loob ng China kundi pati na rin sa labas ng bansa. Dapat isalang-alang ng lahat ng pangunahing kolaborasyon sa radio astronomy kung kailan magagamit ang FAST at ang mga kondisyon sa pag-access dito sa mga plano para sa susunod na dekada. Mga upgrade, turismo at kwento. Inilahad ng Chinese Academy of Sciences ang dalawang pangunahing upgrade. Ang una ay Next Generation Phased Array Feed na papalit sa labing Sham Beam Receiver. Ang phased array ay magpapalawak ng gamit ng teleskopyo at magpapabilis sa pag-survey ng kalangitan nang hindi nababawasan ang sensitivity. Ang pangalawa ay planong maglagay ng 24 na mas maliliit na radio teleskopyo sa paligid ng FAST. Kapag ginamit bilang interferometer network, magbibigay ito sa FAST ng kakayahang wala pa ito ngayon. Mataas ang angular resolution, kaya mas eksaktong natutukoy ang pinanggagalingan ng signal. Samantala, umikot na sa turismo ang ekonomiya ng lugar sa paligid ng teleskopyo. Nagtayo ang Pingtang County ng observation deck sa Visitor Park at sinimulan ang tinatawag ng mga lokal na opisyal na Astronomy Town. Ang bilang ng mga bisita araw-araw ay nililimitahan sa humigit kumulang 2,000 at kailangang isuko ng mga turista ang kanilang mga cellphone bago pumasok sa viewing area. Tuloy-tuloy, ang dating ng mga bus at ang county na dating mahirap sa Guizhou ay nayoy ginagawang puhunan ang katanyagan ng kalangitan nito. Ang bawat bagong hotel at paradahan ay nagdadala ng infrastruktura at ingay ng radyo malapit sa antena kahit iwasan pa nila. Ang FAST ay ginawa para tumagal ng dekada at may pondo na ang mga technical na upgrade at isinusulong na ang mga ito. Lumalaki ng hanay ng mga tawang sinasanay pero nasa maagang yugto pa lang ito. Parang alamat na lang ang radio quiet zone pero bawat season ay itinutulak ng ekonomiya ng turismo ang mga hangganan nito. Ang mga desisyong ito ang magpapasya kung mananatiling top single dish facility sa mundo ang teleskopyo o unti-unti itong mapag-iiwanan ng sarili nitong paligid. Ang FAST ay isang instrumentong kalahating kilometro na ginawa para makuha ang mahihinang signal na natatabunan ng ingay ng modernong buhay. Umiral ito dahil sina Nan Rendong at ang estado ng China ay nagdesisyong mahalaga ang mga signal na iyon, kaya inilipat ang humigit kumulang 9,000 taong nakatira sa paligid ng daodang para sa katahimikan.
Simula 2020 napatunayan ng teleskopyo ang halaga nito sa pagdiskubre ng mga pulsar, fast radio burst at mga sukat na kayang makuha ng ganitong kasensitibong pasilidad. Pero hindi pa tapos ang kwento. Ang pagpapanatiling nasa unahan ang mata ng langit ay hindi gaanong nakasalalay sa pagbubuhos ng konkreto, kundi higit sa mga pasya at mga pagpapahusay. Pero isang bagay ang sigurado, patuloy na makikinig ang FAST. Salamat sa panonood.